Ngayong araw ay may mahalaga kaming lakad ni Daddy at dito nga yan sa Tanawan City. Wala nga si Ate Mayan pero meron naman kaming kasamang napakagandang babae. Dahil ngayong araw din yung pagpapractice ni Ate Mayan para sa kanilang graduation. At para makarating tayo doon sa ating pupuntahan ay eto nga at nagpagasolina nga muna si Daddy dito sa Petron. At sa ilang minuto pa ay eto nga at nandito na nga kami sa Tanawan exit. Nakarating kami dito sa Tanawan Institute ng alas 8 pasado ng umaga. At dahil hindi pa nga nakabihis itong si Daddy kaya naman dali-dali nga siyang nagbihis. At ako naman ay iniready ko na nga rin yung aming magiging pasobre. Dahil ngayong araw ay magiging witness tayo sa pinakamahalagang araw nila Samboy at Laika. Pagkatapos ay nagpunta na nga kami kung saan nga gaganapin yung pinaka-venue ng kasal. At hindi naman namamalaya na magjowa na to na nasa kanila na nga kaming harapan. Medyo napaaga nga yung pagdating namin dito at wala pa nga dito yung ikakasal kaya naman tamang kwentuhan lang muna kami dito sa Gedli. At sa pagkukwentuhan nga namin ay umabot na nga ng alas 8:30 ng umaga ay wala pa rin yung ikakasal. Kaya ang ginawa na lamang namin ay umakyat na nga kami doon sa taas. Pagdating naman namin dito sa taas ay agad na nga rin kaming tinanong kung sino nga daw yung ikakasal na hahawakan namin. At dito nga ay isa-isa na nga kaming pinapirma at nauna na ngang nagpirma etong si Daddy at sumunod naman ako. Pagkatapos ay eto namang si Sis Maris, jowa niya at saka itong si Angel na proxy nga kay Sis Shenil Hart. Dumating na rin etong si Laika at Samboy at habang hinihintay nga si Mayor ay eto nga at pinagpirma na nga muna sila. At dito naman kami natatawa sa magkumparing ito at medyo kinakabahan nga doon sa kanilang upuan dahil may kabigatan na nga sila kaya naman parang bibigay na nga daw yung upuan. At kesa naman kako masira yung upuan ay mas mabuti pang sa semento na lang sila umupo. Charot. Ilan sandali pa ay eto nga at dumating na ang pinakahihintay ng lahat. At sobrang hinangaan ko nga itong si Mayor dahil napakagaling nga niya magkasal at magpayo sa mga ikakasal. At sa mga ikinasal ay alam ko naman na mas matatandaan nila yung mga payo na sinabi sa kanila ni Mayor. Lalo na doon sa part ng mga lalaki na kailangang mahalin nila ang kanilang mga asawang babae. At ipinakikiusap niya sa mga lalaki na mahalin ang asawa at huwag sasaktan. Dahil ang mga lalaki daw na mapanakit ay walang kwenta. At pagkatapos namang makapag-message nitong si Mayor ay ibinigay na nga yung picture frame na pinaka-souvenir at saka merong pasobre. Fast forward ay eto nga at nandito na nga kami sa reception. At gaya ng mga nakaugaliang tradisyon pagdating ng ikinakasal na nagsusubuan ng matamis at umiinom ng tubig at pati na rin ang paninimot ng pera sa bilao at kung sino nga daw yung maraming makuha ay siya nga daw yung mas magaling maghanap buhay. At syempre ang inaabangan ng lahat at eto nga yung gusto ko sa pinaka-part ng mga handaan. Charot. Syempre ang kainan. At wari ko nga ang isa din sa binalot na ari ay para sa akin. Charot. At dito nga sa aming lamesa ay kasama nga namin yung nanay ng groom at bride. Tapos dito naman sa kabilang gilid namin ay yung aming mga kumpare at kumare. Yung ang tawag ko lang dati ay tiya, ngayon ay kumare ko na. At dito naman sa kabilang table ay nandito nga sina Ate Nancy, Ate Annalyn. At hiningan din tayo ng konting mensahe para sa kanilang dalawang ikinasal. At bilang isang ninang ay sinabi ko nga sa kanila dyan na dahil ito nga si Samboy ay malayo sa kanyang pamilya at siya nga ay nagtatrabaho sa Taiwan. Kaya ang sabi ko sa kanya ay mahalin niya ang kanyang pamilya at laging magkaroon ng komunikasyon. And syempre hindi lang naman yun ang sinabi ko at marami pa nga. Dahil sa pang-23 na nga silang hinawakan namin sa kasal ay dalawa na nga yung nagkahiwalay. At bilang isang ninang ay syempre nalulungkot din kapag nagkakahiwalay sila. Kaya sana sa inyo at dun sa mga inanak namin sa kasal ay lagi lang kayong magmahalan. At isa rin ito dito sa amin ang tradisyon
na magsasayaw nga yung mag-asawa at pagkatapos ay sasabitan nga ng pera. At dito nga ay sabay na nga kaming tumayo ni Daddy at iniabot na nga namin yung aming pasobre at pagkatapos ay nagpa-picture na rin kami sa kanila. At habang papaupo nga kami ni Daddy ay eto nga at iniabot na nga sa amin yung kanilang pabilao. At dito nga ay hiningan din ng konting message yung kapatid pati na nga rin yung nanay ng bride at groom. At medyo naging emotional nga yung mga bisita pati na nga rin yung groom. Dahil habang nagme-message nga itong nanay ng groom ay umiiyak at tumatawa dahil nga sa sobrang saya niya daw. At natupad na ang pagpapakasal ng dalawang ito. At dito ko na rin tinatapos ang aking mini vlog. Ingat at mahal ko kayo. Thank you for watching. Bye!